So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin itong isang entry-level smartphone ngayon ni Irel, ang Itel P55 4G. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pa rin quick specification si Itel P55 4G. Sa OS out of the box, naka Android 13 na siya with Itel OS 13. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T606, meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU naka Mali G57 siya. Meron na siyang 8GB of RAM and 128GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ng 18W charging rate. At ang official price na dito sa Philippines is 5,999 pesos or almost 6,000 pesos. So 5 games ang ating i-test tulad na lang ng PUBG, Asphalt 9, Mobile Legends, Farlight 84 at COD. So first na lalaruin natin is ML at ito ang ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate natin super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, nakakatuwa na napaka-smooth po ng performance dyan ni Itel P55 4G. Grabe, wala tayong experience sa any frame drops while playing this game. Solid. And available pa sa high settings ang ML dito sa smartphone na to. So ganitong kamura na smartphone, 8GB ng RAM na ino-offer. Napaka-solid po for gaming ang kanyang RAM din. So yun, panigurado may enjoy nyo maglaro ng Mobile Legends ito sa Itel P55 4G. So next naman is Farlight 84. So set natin yung settings niya. Hindi siya pwede sa HDR and HD na graphics. So graphics balance, frame rate extreme at reso high, resolution high. So yan, pagdating sa Farlight 84, sa ganitong settings, balance graphics lang pinakamataas nga. Pero so far, maganda naman po performance niya. Pero expect nyo yung graphics na hindi ganun kaganda kasi nakabalance graphics na siya. Pero nakakalaro naman tayo na mabuti ng Farlight 84 dito na naka-extreme yung frame rate and mataas ang resolution. All good siya. May mga frame drops tayo na experience pero nakakaya niya naman kahit papano. Very minor lang na may mga frame drops. Walang mga malalang frame drop na sobrang nag-stutter yung smartphone. So yon, okay naman din po ang performance sa Farlight 84, kayang-kaya niya rin. So next naman is a PUBG Mobile. Ngayon set muna natin yung settings niya. So graphics natin, hindi siya available sa HDR, so graphics HD and frame rate high.
So yan, pagdating din sa PUBG Mobile, kung makikita nyo, all goods din ang performance dyan ni ITEL P55 4G sa sinet nating settings. Okay na okay, maganda performance niya. Movement ay wala rin tayong na-experience na pangit na performance niya. Ayun, tingnan mo yung movement, smooth din. So kahit na may kalaban kayo, panigurado makaka-aim naman kayo ng mabuti dito sa PUBG Mobile. At pasado po siya sa ating game test. So playable po PUBG Mobile sa ITEL P55. Wala tayong experience sa mga malalang frame drops. So pagdating sa Asphalt 9, ayan, pasado rin siya sa ating game test. Playable po siya sa ITEL P55. Meron tayong frame drop na na-experience nung una nung nag-clash siya sa kotse, pero after nun smooth na ang kanyang performance. So next naman is COD. Ito settings natin, both Battle Royale and multiplayer, graphics medium at frame rate high. So pagdating sa Battle Royale, nakakabilib din na maganda performance niya. Smooth siya so far mga ka-J-Vlog. Oh. Medium graphics with high refresh rate. Ay maganda rin performance niya. Merong mga pag nag-overheat siya or medyo nag-warm ay nakaka-experience tayo ng stutter ng konti or nakaka-experience tayo ng minor frame drops pag medyo nag-overheat na siya or nag-warm. Pero yan, tingnan nyo naman. Movement, okay, smooth siya sa movement. So, kahit na pag may kalaban kayo dito, paniguradong makaka-aim kayo ng mabuti dito sa ITEL P55. So, solid din pang COD itong smartphone na to. Pero hanggang ngayon, ang pinakamataas lang na graphics na kaya niya ma-offer is medium lang. Pagdating sa COD multiplayer, tingnan nyo naman ay all goods din ang performance dyan ni ITEL P55 4G. So kahit na may kalaban tayo ay nakaka-aim naman tayo ng mabuti at nakakagalaw. Wala namang any slow movement or mga malalang frame drops while playing this game dito sa smartphone na to. So pasado rin siya sa akin pagdating sa multiplayer din ng COD. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating game test dito sa ITEL P55 4G. So yun, nakakatuwa na mas maganda yung RAM na in-offer ng 4G version ng ITEL P55 compared sa 5G. Siguro nag-cost cut nga sila sa 5G dahil malupit yung chipset ng 5G. 6080 na Dimensity, ang lakas nun. Tapos in-offer lang sa ganung presyo na 7K. Pero dito, Unisoc chipset, all goods yan for gaming din sa mga budget smartphone. Lalo na tineruan ng magandang RAM. 8GB of RAM and 128GB of internal storage. So sa ganyang RAM at ROM, mga ka-J-Vlog, ay panigurado malaking tulong yan, of course, for gaming. 128GB na talaga pinaka-minimum na storage ngayon 2024. 64, buti na lang, kinalimutan na yan ng Transsion Company. 128GB na usually ino-offer nila kahit sa mga murang smartphones sila. So presyo nito is almost 6,000 pesos, pero all goods na all goods siya for gaming. Kaya maganda rin siya i-recommend kung naghanap kayo ng isang budget smartphone para sa inyo ngayong 2024 na kaya mag-handle ng mga modern games today tulad na lang ng COD, ML, Farlight 4 sa mga matataas na settings. At ang maganda nga rin dito, punch hole display na si ITEL P55 4G compare kay 5G na naka-notch display lang. So, yun.
Kung interesado kayo dito, definitely lalagay ko naman po yung link niya sa description. I-check nyo na lang po. At minsan makukuha nyo pa to ng mas mura pag nagsisale si Shopee ng 4 Plus or 3 Plus. Nakita ko pa nga to yung super duper sale nila, nasa 2 Plus na lang itong ITEL P55 4G, pero bumalik na rin siya ngayon sa SRP niya na almost 6,000 pesos. So yun, kung interesado kayo sa ITEL P55 4G, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description. At kung i-rate ko yung performance niya sa kanyang presyo na almost 6,000 pesos, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito mga J-Vlog nasa 9 dahil sa kanyang RAM at ROM din.